kaprobinsya, lahat ng mga strawberry natin dito, ito ay umabot lang ng 900 na bagging bag. Diyan na natin makukuha ang sinasabi nilang nagdi-deform or nagkakaiba na ang hugis ng ating strawberry. Bagay may mga tanong, good ba yan or reject na? So, good morning mga kaprobinsya, at sa araw o sa umagang ito, another harvest na naman po natin. At kita natin dito mga kaprobinsya ang mga bunga ng ating strawberry. Kahapon, hindi kami nakapagpunta dito dahil alam natin o alam nyo, napakalakas ng ulan at wala talagang hint. So, ganun ang nangyari. Kaya ganito, umaga na ako napunta dito para harvest lang talaga sa ating strawberry mga kaprobinsya. So, ito mga kaprobinsya, panoorin nyo ang video na ito. God bless.
Yan mga kaprobinsya, marami sana tayong nakuha ngayon dahil sa napakarami po talagang bunga at hinog. Pero kaso lang ay hindi natin nakukuha ng magandang marami ngayon kasi marami din palang kinain. Kasi kahapon hindi ako nakapagpunta dito kasi lubusan yung ulan, tapos mayroong mga anniversary sa Water District kaya sumali ako. Pero pagtingin natin dito mga kaprobinsya, kasi walang tao dito kahapon kasi andun lahat sa sa itaas baryo namin. Kaya ganon, wala kaming nagawa. At hindi ako nakapagpunta dito kasi nga laging umuulan. Nandun ako sa bahay. Tapos pagpunta natin dito sa pagkaumaga kasi po talagang mag-harvest tayo ng strawberry. So ito yung nangyari mga kaprobinsya. Ang dami talagang nakain ng mga ibon dito. Siguro nasa mga 50 pieces yung nakain nila. Pero wala na tayong magagawa doon. Mga kaprobinsya, pag-usapan natin ang advantage and disadvantage sa pagtatanim ng strawberry. Ayan. So sa mga tao o sa mga gustong magtanim ng strawberry, ang strawberry po ay mga kaprobinsya ay maganda po talaga ito. Lalong-lalo na pag yung panahon nyo, yung mga medyo malamig, or talagang magsubo kayo o subukan nyo talaga, mag-testing kayo sa lugar nyo kung ang strawberry ba ay magandang itanim sa lugar nyo. Kung hindi, wag nyo na lang pong ituloy. Kasi alam natin na pag hindi talaga pwede dyan sa lupa nyo o hindi sa lugar nyo, hindi talaga mabubuhay yan. Pero pag nasubukan nyo na mas maganda at mabuhay talaga sa lugar nyo, mas maganda yan. Alam nyo kung ano ang napakaganda at advantage dito. Yung strawberry kasi, alam nyo kung bakit. Maliit lang siya or maliit siya, or sa tingin natin marami tayong itatanim. Pero yung presyo naman po mga kaprobinsya is mahal. So halimbawa, sa 1 kilong kalabasa, ilan ang kilo? Halimbawa na lang is tag 25 pesos per kilo. So sa 5 kilos mga kaprobinsya, 25, mayroon kang 150 o 125 yung kilo ng kalabasa. Yung 5 kilos. Pero yung strawberry mga kaprobinsya, sa 1 kilo lang, equivalent na ng 500 to 700 per kilo. So kung titingnan mo, magaan yung strawberry, i-compare mo doon sa kalabasa. Yung presyo ng kalabasa at ang presyo ng strawberry ay magkakaiba. Kahit anong klaseng gulay po mga kaprobinsya. So, para sa akin, mas maganda talaga pag strawberry. Ang disadvantage naman po nito mga kaprobinsya, kapag tatamaan ito ng sakit, katulad ito ng ang pagtama dito yung thrips, yung yung mga ibon kasama na yan, yung mga langgam na kakain doon sa mga buto o sa balat ng ating strawberry, yun ang disadvantage. Pero may solution naman, 'di ba? Pinapakita ko na po yun sa inyo, yung mga solution natin. For example, sa langgam or sa mga ibon na lilipad, ayan, maglagay lang tayo ng plastic, itaguin o itago lang natin yung bunga ng ating strawberry. Para naman po ay talagang safe yung bunga at hindi talaga makakain ng mga ibon. Pangalawa, yung mga langgam mga kaprobinsya, mayroon namang mga pwede nating pang-spray para sa mga langgam na ito ay matatakot sa mga insekto or matatakot sila doon sa ini-spray natin. At marami ring nagsubok na
kung halimbawa ay dumami yung mga langgam dyan sa strawberry natin, maglagay lang tayo ng tahop, ano ba yung tahop sa ng mais, ilagay lang natin sa gilid natin, o di kaya magkudkod tayo ng niyog, kudkod ba yun? Okay, kayong mag ano tayo ng niyog, tapos ilagay natin doon sa mga gilid-gilid ng ating mga kalupaan, para instead na doon sila sa strawberry kakain, hindi sila kakain sa strawberry, doon sila na enjoy sa mga niyog na kinudkod natin. Maglagay tayo ng mga maggawa tayo ng video dyan para makikita nyo kung paano talaga gawin yan para hindi kakainin yung mga strawberry natin. Lalo na sa ibang lugar, maraming niyog. Dito sa amin, wala pong niyog mga kaprobinsya dito sa amin. Dito hindi talaga nabubuhay yung niyog dito, siguro dahil sa napakalamig ang panahon. So ayan mga kaprobinsya, yung mga tips natin. Yung mga problema natin sa trips, napakarami po ng pwede nating ipag-spray dyan. Talagang dalawang sprayhan lang, tanggal na trips. Ganyan, napakadabilis lang. Okay, yung pagtamlay ng ating strawberry, mayroon din solution dyan. So sa akin lang, yun ang disadvantage, yung pagkakaroon ng makadiscourage po talaga pag nakita mo yung mga tanim mo na medyo nasisiraan na ng bait. Nasisiraan na yung mga dahon o gano'n, di ba? So ayan, pero mayroong mga solusyon. Kaya nga first time natin mag-observe tayo, pangalawa i-apply natin, pagkapangatlo, makikita mo talaga ang success. Hindi natin makukuha ang success mga kaprobinsya kung hindi tayo magsubok. Kailangan subukan natin. Ganun po mga kaprobinsya. So sana po marami tayong tips na nakukuha ngayon. So ayan mga kaprobinsya. So sa hindi pa nakapag-subscribe, baka nagustuhan nyo ang YouTube na to para tuloy-tuloy po ang uploaded natin sa mga video natin. Kasi sa tingin ko, napakahirap na talaga mag-YouTube ngayon. Lalong-lalo na pag walang nag-follow, walang nag-subscribe, walang views, napakahirap po talaga. Kaya ma-discourage ka na lang talaga. Pero ayan mga kaprobinsya, baka gusto mo talagang makapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe my YouTube channel. Hanapin mo lang ang Benz TV 20, i-click ang notification bell para updated tayo sa lahat ng mga video na in-upload natin. Hanggang dito na lang mga kaprobinsya. Maraming salamat po. God bless.